Pero before that, let me share, allow niyo po ako na mai-share kasi document screen, yan. Praise God. Amen. Hallelujah. Purpose-driven life. Pasensya na po ha, nasanay po kasi ako na sa Glory to God. Nagsimula po kami purpose-driven life. Kaya yan po ang aking na i-title. Nakikita niyo po ba? Just type amen na lang po, no? Sa atin po ba, no? Ano po ba ang purpose natin dito sa mundo? At matanong ko lang po sa bawat isa, ano po ba ang sakripisyo na kaya niyo pong gawin? Kaya nating gawin. Kasama po ako doon. At paano ko po ba minamahal ang Panginoon? Ako at ikaw, kapatid, may nagawa ka na ba para sa iyong pamilya? And andun po ba, did we care about sacrificing of our Lord Jesus Christ? Kung mapapansin niyo po, puro I, no? Puro ako. Kasi before natin tingnan ang ating mga kapatid, yung gawain po muna natin bago po tayo tumingin sa iba. At yan po ay mga simpleng katanungan lamang. Ako po yung nagsisimula sa tanong upang kayo po ay ma-aware at makinig sa salita ng Panginoon. Tayo po yung magsimula. Hallelujah. Ang title ko po, The True Meaning of Obedience. Hallelujah. At sabi po dito, what is obedience? Ano nga ba ang obedience? Obedience is a duty to perform o pagsunod po. Sample sa mga magulang. Siyempre, simula ng bata tayo, sa magulang naman tayo unang sumunod. Hindi naman sa kapitbahay, hindi naman sa teacher. Ang una nating teacher talaga ay ang ating mga magulang. Kaya purihin ng Panginoon kung ang ating mga magulang ay namulat na sa katotohanan at ipinapahayag ang tunay na kabuluhan at ang tunay na Diyos. Hallelujah. At ang sabi nga po dito, ang aking verse po ay kinuha ko, napaka-fresh revelation po, ng Juan 19 or sa English po ay John 19:28 to 30. Sabi po dito, basahin po natin, no? Andiyan na po. John 19:28, after this, Jesus knowing that all things were now accomplished, that the scripture might be fulfilled, Saint I thirst. John 19:29. Now, there was set of a vessel full of vinegar, and they filled the sponge with the vinegar and put it upon hyssop and put it on to his mouth. 30, last verse po, sa King James. When Jesus therefore had received the vinegar, he said it is finished, and he bowed his head and gave up the ghost. Hallelujah. Sa Tagalog po, pagkatapos nito, alam ni Jesus na naganap na ang lahat ng bagay at bilang katuparan ng kasulatan ay sinabi niya, nauuhaw ako. May isang mangkok doon na puno ng maasim na alak. Itinubog nila rito ang isang espongha, ikinabit sa sanga ng isopo at idiniit sa kanyang labi. Nang masipsip ni Jesus ang alak ng kanyang sinasabi, naganap na. Kayok niya ang kanyang ulo at nalagot ang kanyang hininga. Hallelujah. Purihin ang Panginoon sa kanyang banal at makapangyarihang salita. Meron po bang pwedeng magbasa? Ito po ay para lamang po mabigyan diin o mabigyan po natin ng halaga ang John 19:28-30. If available po, Nanay Heidi, Mateo 27:45 to 56. Amen Kung okay po. lang po. Available po ba si Nanay Heidi? Opo. Andito na rin po yan. Kapatid, Matthew, Sige po, ako na lang po magbabasa. Sabi po dito sa Mateo 27:45, mula ng tanghaling tapat hanggang ikatlo ng hapon, nagdilim ang buong lupain.
Nang maiikatlo ng hapon, sumigaw si Jesus, Eli, Eli, lama sabachthani. Ibig sabihin, Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? Mateo 27:47, narinig ito ng ilan sa mga nakatayo roon at sinabi nila, tinatawag niya si Elias. Agad tumakbo ang isa sa kanila at kumuha ng espongha, tinigmak ng maasim na alak at inilagay sa dulo ng kanyang tambo at ipinasipsip kay Jesus. Ngunit sinabi naman ng iba, hintay muna, tingnan natin kung darating si Elias upang iligtas siya. 27, muling sumigaw si Jesus at nalagutan ng hininga. Bigla ang napunit ang gitna ng ang tabi ng templo mula sa itaas hanggang sa ibaba. Nayanig ang lupa, tabitak ang mga bato. Nabuksan ang mga libingan at nabuhay ang maraming banal na namatay na. Lumabas sila sa libingan at nang muling mabuhay si Jesus, sila'y pumasok sa banal na lungsod at nakita roon ng marami. Nasindak ang kapitan at ang mga kawal nagbabantay kay Jesus na maramdaman nila ang lindol at masaksihan ang lahat ng nangyari. Tunay na ito'y anak ng Diyos, sabi nila. Naroon din ang maraming babaeng nakatanaw mula sa malayo, mula pa sa Galilea. Sumunod na sila kay Jesus at naglingkod sa kanya. Kabilang sa kanila si Maria Magdalena, si Maria ang ina, at ni Santiago at ni Jose, at ang asawa ni Zebedeo. Yan po ay ilan lamang na katugon po ng John 19:30. At meron pa po sa Marcos 15:33-41. Kung mamarapatin niyo po, nilagay ko po lahat. Dahil kung dito po sa Pilipinas, Friday po ngayon o Biyernes Santo na sinasabi or Good Friday. Ang sabi naman po sa Mark 15:33, at nagdilim ang buong lupain mula sa tanghaling tapat hanggang sa ikatlo na mag-iikatlo ng hapon, si Jesus ay sumigaw, Eloi, Eloi, lema sabachthani. Na ang ibig sabihin, Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? Narinig ito ng ilan sa mga nakatayo roon at ang sinabi, pakinggan ninyo. Tinatawag niya si Elias. Kaparehas din po na sinabi sa Mateo. Ibang libro po ang Mateo at ang Mark. Pero iisa lang po ang sinasabi. Sabi po dito sa Mark 15:35, narinig ito ng ilan nakatayo at sa kanila sinabi, pakinggan ninyo, tinatawag si Elias. May tumakbo at kumuha ng espongha, ito'y binasa ng maasim na alak at pagkatapos ay nilagay sa dulo ng isang tambo. Ipinasipsip kay Jesus, sinabi niya, tingnan nga natin kung darating si Elias upang ibaba siya. Sumigaw ng malakas si Jesus at nalagutan ng hininga. Biglang wahak ang gitna ng tabi ng templo mula sa itaas hanggang ibaba. Nakatayo sa harap ng krus ng isang kapitan ng kawal ang kanyang nakita kung paano namatay si Jesus. Kaya't sinabi niya, tunay ngang anak ng Diyos ang taong ito. Naroon din ang ilang babae at nakatanaw mula sa malayo. Kabilang sa kanila si Maria Magdalena, si Maria ang ina nila Santiago, bata at Jose na si Salome. Mula pa sa Galilea nagsisunod na sila sa naglingkod kay Jesus at naroon din ang iba pang babaeng sumama kay Jesus. Ang huli pong verse, Lucas 23:44-49. Ito po ang sabi, nang mag-iikalabing-dalawa ng tanghali, nagdilim ang buong lupain hanggang sa ikatlo ng hapon. Sipin natin po mag-iikalabing-dalawa ng tanghali, 2:00, ikalabing-dalawa, 12. Nagdilim ang buong lupain hanggang ikatlo ng hapon, 3 hours pong madilim. Purihin ng Panginoon. Nawala na liwanag ang araw at ang gabi ng templo ay napunit sa gitna. Sumigaw ng malakas si Jesus, Ama, sa mga kamay mo'y ipinagtatagupiling ko ang aking espiritu. At pagkasabi nito, nalagutan ng kanyang hininga. Nang makita ng kapitan ang nangyari, nagpuri sa Diyos, tunay nga matuwid ang taong ito, sabi niya. Ang nangyaring ito ay nakita ng lahat ng taong nagkakatipon at nagmamasid at umuwi silang dinadagukan ng kanilang dibdib. Nakatayo naman, hindi kalayuan ang mga kaibigan ni Jesus, pati ang babaeng sumunod sa kanya mula sa Galilea. At nakita rin nila ang mga bagay na ito. Purihin ng Panginoon. Kung mapapansin niyo po, mula sa aklat ng Lucas, ng Marcos, ng Mateo, at ng Juan, 4 pong apostoles ang nagsulat at iisa po ang sinasabi nila. Ang ating Panginoon
ay namatay. Purihin ang Panginoon. Kasi madali lang po kung lilimiin natin, napakadali magbasa. Ang bilis kong binasa. Pero yung ilugar nga po natin sa pangyayari. Gaano po katagal ang 3 oras na walang ng kadiliman? Yung sinabi lang po ng ating Panginoon, Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? Eli, Eli, lema sabachthani. Diba? Iilang words. Pero yung salitang pinabayaan. Ano kayang dahilan bakit siya pinabayaan? Pointers number 1 po natin. Ang pointers number 1 po natin, yung purpose. Ano nga ba ang purpose kung bakit ibinigay ng Panginoon Ama si Jesus na kanyang nag-iisa at bugtong na anak? Mga kapatid, ibinigay si Jesus para sa salvation ng bawat isa. At ang katugon po dyan na bersikulo, very familiar po ang bawat isa. John 3:16. Gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, kaya ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang sumampalataya sa kanya at hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Si Jesus po ang pinag-uusapan natin dito, no? Kasi po, ang Juan 19:28 hanggang 30, ito po ay ang pagkamatay ni Jesus. At nangyari po ito Good Friday. Bakit kaya Good Friday pero sa Tagalog, Biyernes Santo? Diba? Ito yung mga moment na i-correct na lang po ako no, kung ako'y nagkakamali. Ito po yung moment na si Jesus ay namatay. At sa bago siya mamatay, 3 oras po na madilim ang paligid. Hindi po siya eclipse kasi ang eclipse saglit lamang. Pero ang kamatayan ni Jesus, maraming miraculous na nangyari ng mga oras na yon. At ito pong words na to ay nasa 7 last word po. Yung Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? Diba usually, pag nagdadasal ang ating Jesus, Ama ang tawag niya, umakyat siya sa bundok ng i-correct na lang po ako, Gethsemane, nung nagdadasal siya, yung alam niya na kung anong mangyayari sa kanya, umiiyak siya, sobra siya nananaga, nagdadasal na Panginoon, pwede bang, kung maaari lang na huwag niyang pagdaanan, pero hindi, hinarap ng Panginoon, hindi siya nag-shortcut. Wala siyang shortcut na ginawa, bagkus nanalangin siya, napalakasin ang kanyang kalooban, naharapin ang lahat ng paghihirap. Dahil ito ang dahilan kung bakit siya pinagkaloob ng Panginoon sa atin, bakit siya ipinanganak ni Mariang Berhen na nagdalang tao. And to clarify din po, purihin ng Panginoon sa mga womb ng mga babae, ano? Dahil po ang mga womb ng babae very special na ginawa ng Panginoon. Nagkakaroon tayo ng himala sa ating mga bahay bata sa Tagalog na may sariling DNA po yung bata at hindi nahahalo sa DNA ng magulang. Kaya naniniwala po ako na ang ating Diyos ay 100% na tao, 100% na Diyos dahil nabuo siya sa womb ni Maria na Berhen na miraculously at hindi humalo ang dugo ng Espiritu ng Panginoon. Ginamit lamang po ang womb ni Mama Mary I'm sorry sa word, ni Maria na Berhen, correction po, na ginamit po na ating Diyos Ama upang si Jesus ay maging tunay na tao na may laman, nasasaktan, may pakiramdam. Kaya nga po, kanyang bugtong na anak, di ba? Ang sabi ng ating Ama nasa langit, kailangan
kailangan po niyang pagdaanan, yurakan. Alam niyo po ba yun, yung kanya pinagdaanan? Hindi naman siya, ay, Diyos ako, di ba? Pero hindi, siya ay nagpakababa, nagpakaalipin. Nilinisan niya pa nga ang mga paa ng kanyang mga apostoles. Kung tutuusin siya ang guro. Pero ang ginawa niya, nilinis niya dahil alam niya ang mangyayari na. At ang gusto niya, bilang Diyos, ginawa niya eh. Ano pa kaya tayo na mga tao lamang, di ba? Nagpakababa ang Diyos. Kaya kapatid, imagine how painful ang pagkamatay ng nag-iisang anak ng ating Diyos Ama sa kalangitan. Praise God. Ang pointers po natin, pagmamahal. Pointers number 2, gaano na tayo minahal ng Panginoon. Diba? Ang isang way po ng totoong pagmamahal ay forgive. Diba? Hindi po kasi lahat ng tao kayang magpatawad. Pero ano pong, ano pong dahilan para hindi tayo magpatawad? Kung tayo nga pinatawad tayo ng Panginoon, ibinigay niya pa ang nag-iisa niyang anak upang tayo ay makita natin ang kanyang pagmamahal. Paano tayo pinalaya ng Diyos? Diba? Sila Abraham, nag-aalay pa yan ng mga hayop, matatabang guya, walang kapintasan, susunugin nila, tatanggalin ang dugo, para lang sila ay magalak ang Panginoon. Samantalang tayo, kapatid, nandito tayo sa napakasarap ng buhay natin, kaya natin magpuri, kaya natin magpasalamat directly to God. Why? Kasi pinutol na ni Jesus. Dahil sa sobrang pagmamahal niya sa atin, binigyan niya tayo ng karapatan na mag-direct sa Kanya, kay Jesus, na direktang magiging tulay sa ating Diyos Ama. Yun yung pag-ibig na pinagkaloob niya yun yung pagmamahal at dahilan ng Panginoon kung bakit siya ay nagpapako, tiniis, nayurakan, maliitin, dustahin, pagsabihan ng masasakit. Samantalang ikaw, ako, pag pinagsabihan ka ng masakit, gaganti ka kaagad. Magsasalita ka kaagad. Wala man lang pagtitimpi, wala man lang pagtitiis, wala man lang pag-iisip na hindi alam ng kapatid ko na to ang kanyang sinasabi. Diba? Ang daling magsalita ng Amen! Pero hindi naman gumagawa. We are listener and we are doer. Kapatid, hindi ka lamang makikinig. Gagawa ka rin. Sabi nga po dito sa Efeso sa Tagalog po, 4:32, sa halip maging mabait kayo at maawain sa isa't isa at magpatawaran tulad ng pagpapatawad sa inyo ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo. Alam niyo po, mas madaling i-please ang Panginoon kasi nakikita niya yung puso natin kaysa sa mga tao. Humihingi ka na ng tawad, tapos susupladahan ka pa. Tapos, hindi naman totoo yan eh. Alam niyo po yun, ang daling husgahan ng kapwa. Kapatid, di ka ba nagkasala? Hindi mo ba kaya patawarin pagka nagkasala sa'yo? 3 beses niya nang ginawa eh. Tayo ba? Ilang beses pa tayo nagkakasala sa Panginoon? Sabi nga po eh, kung 7 beses nagkamali ang iyong kapatid, 77 beses mo patawarin ang iyong kapatid. Nagkasala ako sa kapatid ko, humingi ako kapatawaran, pinatawad ako. Nagkasala uli ako, paulit-ulit ka na lang. Hindi ka na pinatawad, nagkahiwalay na kayo, wala nang pagkakaunawaan, wala nang communication.
nasira na relasyon, nadamay pa yung ibang kapatid. Asan ang pagmamahal? Asan ang sakripisyong ginawa ng Diyos upang mailigtas tayo? Pinahalagahan ba natin ang pag-ibig ng Diyos? Nagkasala ang iyong anak, itinakwil mo na, wala nang pagpapatawad. Nagkasala ang iyong magulang, hinusgahan mo na, paulit-ulit na lang nagkakasala yung magulang ko. Kapatid, sabi nga, honor your parent. Pero sabi din, bilang magulang, wag mo rin pagsasamantalahan ng mga anak. Maging balanse tayo kung anong, sabi nga, kung anong gusto nating mangyari or gawin sa atin, gawin natin sa iba. Maging patas tayo kasi ang Panginoon, tapat yan. Kung nagkasala ka, sabi nga ni Pastora Miriam sorry sa words yun nga, yung pastor namin, sabi niya, kung nagkasala ka, humingi ka ng kapatawaran sa Diyos. At patawarin mo rin sarili mo. Yun yung nakakalimutan kasi ng iba. Yung guilt nandun na lang eh. Huwag ka mag-alala kapatid kasi lahat ng ginawa nating kasalanan may consequence yan. Kailangan lang natin harapin upang tayo ay lumago at mag-matured at lumaki, lumawak ang pangunawa upang para pag nagkasala ang ating kapatid, ako nga napatawad ako ng mama ko eh. Ako nga napatawad ako ng kapatid ko. Ako napatawad ako ng anak ko. Ba't hindi ko patatawarin to nagkasala sa akin? Diba? Kung ang ating ama, ang ating Diyos, Panginoong Jesus, wala namang kapagkakasala. Pero inako niyan lahat ng ating kasalanan upang maputol po ang kasalanan at magkaroon po tayo ng direct connection sa ating Diyos Ama sa pamamagitan ni Jesus. Yun po ang isang dahilan kung bakit hinarap ng Panginoong Jesus lahat ng pasakit, lahat ng 39 slashes sa kanyang buong katawan, na puro sugat na siya, wala nang katapusang sugat. Ako masakit lang ang ulo ko ngayon, pero yung Diyos, si Jesus, gasgas nga lang masakit eh. Paano pa po kaya yung hinahampas siya na kapag kumagat sa laman niya, pag hinatak ng Romano, tatapyas pa yung laman niya, yung katawan natin. Ano na lang simpleng sakit ng ulo, di ba? Kung, kung may marirealize naman tayo upang pahalagahan natin ang ating Panginoong Jesus. Kailan natin siya maaalala? Tuwing Holy Week lang ba? Tuwing Pasko lang ba? Di ba dapat araw-araw? Kasi araw-araw niya tayong binibigyan ng hininga. Kapag ka nagkasala ka ba, wala na bang pagkakataong magbago? Kung ang Diyos nga hindi nagsasama magbigay ng chances. Kaya nga yung mga masasama, binibigyan ng mahabang buhay. Bakit? Para magbago. Diba, ang mabubuti nga, minsan, pag binigyan pa nga, minsan, pag kinuha na ng Panginoon, may isang kwento rin sa Biblia, pinahaba niya ang buhay. Alam niya, Ate Beverly yun, nagkasala pa siya. Nakalimutan ko yung verse na yan at kung sino yung ginamit ng Panginoon na pinahaba niya ng buhay. Nagkasala, tumalikod, imbis na nasa kalangitan siya, napunta pa siya sa impyerno, no, dahil naghangad siya ng material na bagay. Kaya lahat may dahilan, kapatid. Ang kailangan lang natin, kilalanin natin yung sarili natin na at maging mapagpatawad tayo kasi hindi mo naman alam, kapatid, kung makakagising ka pa bukas. Hindi natin hawak ang buhay. At ang pagpapatawad is a choice. Sabi din po dyan sa Psalm 86:5, magpatawad ka at mapagpata, mapagpatawad ka at napakabuti. Sa dumadalangin at nagsisisi, ang iyong pag-ibig ay mananatili. Naramdaman niyo na po ba yung napagkaisahan kayo na feeling mo feeling mo lahat sila
nakatingin sa kasalanan mo, pero hindi naman pala. Ikaw lang pala ang nag-iisip nun. Na nauunawaan ka pala nila ang feeling mo, hindi ka na mapapatawad. Pero hindi ka naman nagre-reach out at humihingi ng kapatawaran. 'Di ba? Ang hirap mag-assume, kapatid. Kaya huwag kayong assume na assume. Try nyo din na humingi ng kapatawaran and andun dapat yung pagsisisi at pagbabago. Para makita ng mga tao na, nagpapatuloy siya. Iniiwasan niya na yung kasalanan na yun. Nagbabago tong aking kapatid na to. 'Di ba? Kasi kung tayo ay may paggawa at hindi lang salita, actions speak louder than voice. Totoo rin po kasi ang salita yan. Lalo na po na nandito pa po tayo sa makamundo. Kailangan lagi ng pruweba, kailangan lagi ng pagkilos, hindi lamang puro salita. Kailangan ng aksyon dahil nalalapit na po ang pagwawakas. Alam niyo po ba, anytime soon, andyan ang baha, lindol. I don't know, pero yun po ang sinasabi sa akin ng Espiritu ngayon na napakalapit na dumating ng Panginoon. Paiba-iba na ang klima, ang currency po natin, puro iskan-iskan na. Nasa propesiya po yan. Puro digmaan, lindol, baha, tsunami. Ang dami po nangyayari sa mundo natin. Hindi po ba kayo nababahala? Pero mapalad po tayo, alam niyo bakit? Nandito ka ngayong kapatid, nakikinig ng kanyang salita, banal at makapangyarihang salita. Pinili mo makinig dahil mahal mo ang Diyos. Pinili mo na pumasok sa ministry na to dahil gusto mo makakain ang iyong spiritual. Kaya purihin ang Panginoon. At sabi pa nga po pala ni Apostol Paul sa Philippians po 1:21, for me to live to live is a Christ, to die is a gain. Bakit po? Kasi may Tagalog pala po ito. Philippians 1:22, but if I live in flesh, this is the fruit of my labor, yet what I shall choose I want not. I am the straight betwixt two, having desire to depart, and to be with Christ, which are far better. Sa Tagalog po, sapagkat para sa akin, si Kristo ang buhay. Si Kristo ang buhay po, habang nabubuhay siya, si Kristo po ang kanyang nilalathala. Si Kristo po ang pinapalaganap ng kanyang salita. At dahil dito'y pakinabang ang kamatayan. Bakit po? Ano po ba yun? Sa Roma po yun, Roma 6:23. For the wages of sin is death. Ang kabayaran ng ating kasalanan ay kamatayan. Pag namatay po tayo at tinanggap natin si Jesus na ating tagapagligtas, at sinunod natin ang kanyang kalooban, pinalaganap natin ang kanyang salita, kapatid, alam mo kung saan ka patungo. Ngunit, sabi nga po sa 22, kung ang pananatili kong buhay ay makakagawa ako ng mabubuting bagay, hindi ko malalaman kung alin ang aking pipiliin. Diba? Pinipili niya lagi mag-serve kay Lord. At sino pong gusto na dito makapiling ang Diyos? Isa lang po ang way, ang kamatayan. Diba? Pero ayaw pa natin doon, di ba? Pero pag sabi ko, sino gusto mapunta sa langit? Ako. Oh, are you ready? Tapos namatay ka na. Kailangan mo mamatay, di ba? Pero that's the reality, di ba? Kaya wag po tayong amen ng amen kaagad. Kasi ang dali magsalita ng amen, pero ang hirap pong sumunod. 23, sa dalawang hangarin ng ibig ko'y pumanaw na sa buhay na ito upang makapiling si Kristo. Yamang ito ang lalo mabuti para sa akin. Kaya kapatid, habang hindi pa tayo kinukuha ng Diyos, that means may purpose ka pa dito sa mundong ito. At ang purpose na yun ay ipalaganap ang salita ng Diyos sa ating pamilya, sa ating kaibigan, sa ating sister, sa kapatid spiritual. Ay, amen. Thank you, Lord. Sumasakit po ang aking ulo, patawad. Hallelujah. Pero napakabuti rin ni Apostol Paul kasi either of the two, hindi niya sinayang.
wala siyang sinayang na oras. Bakit? Kasi yung oras niya dito sa mundo, hindi niya sinayang sa Facebook, hindi niya sinayang manood ng TikTok, hindi niya sinayang magsayaw lang sa TikTok. Bagkus pinalaganap niya si Apostol Paul po ang pinakamalawak na narating at palaganapin ang salita. Nasa gawa po yan. Purihin ang Panginoon. Nawa po ay nauunawaan natin. Malapit na po tayo. Pointers number 3. Hallelujah. Obedience. Amen. Sino po ba dito masunurin? Meron po kasing masunurin na salita lang pero hindi naman sa gawa. Meron naman pong oo na oo, masunurin, pero hindi naman pala siya gumagawa, kundi inuutos niya lang din. Di ba ba? Ano po ba ang obedience? Di ba? Alam niyo yung si Jesus, normal lang din na makaramdam ng takot, kaba. Kasi tao lang din siya, di ba? Kaya nga umakit siya sa bundok ng Gethsemane para magdasal dahil nakakaramdam siya ng takot. 'Di ba? Andun pa nga yung words na ang lalaki ng buti ng pawis niya dahil alam niya ang haharapin niya, alam niya ang sakit ng laman na mararamdaman niya. Pero andun pa rin po ang pagsunod. Ito nga po yung very my God, why you forsaken me? Sabi po sa Mateo 27:46, and about the ninth hour, Jesus Christ with a loud voice, saying, Eli, Eli, lama sabachthani. That is to say, my God, why hast thou forsaken me? Andun na yung helplessness ni Jesus, di ba? Andun yung helplessness, andun yung abandon, forsaken, kawalan ng kakayahan. Kasi ano nga magagawa ni Jesus? Nakapako siya, di ba? Pero alam nyo kapatid, na totally wala siya nagawa kasi alam nyo, finulfill niya. Ginawa niya pa rin kahit alam niya ang napakasakit ng pagdadaanan, kahit alam niya pa rin na bakit ko haharapin ko, wala naman akong kasalanan. Hindi man lang nagganun si Jesus, Totally obedience. Obey. Sinunod niya ang Diyos, Ama. Pero ang tawag niya, my God, Panginoon, Panginoon. Na usually ang tawag niya, Ama. Kasi nung moment na yun, tao siya eh. Naramdaman niya yung separation ng hindi siya Panginoon sa mga oras na yun, kundi siya ay anak ng ating Panginoon na nakapako sa krus. Napakiramdam niya, pinabayaan siya, iniwan siya, inisang tabi, pinalikuran at pinabayaan nilimot. Pero yung pagtalikod ng Panginoon na yun, may dahilan yun. Ikaw kapatid, anong mararamdaman natin kung tayo ay tinalikuran na mamahal natin sa buhay? Naranasan mo ba tiisin ang mahal mo dahil may purpose ka? Sample, titiisin ko yung anak ko na hindi bila na cellphone. Bakit? Kasi nawawala yung focus niya sa pag-aaral eh. May purpose ka, may dahilan, di ba? Eh ano naman mararamdaman natin kung tinalikuran tayo ng mahal natin sa buhay? Sample, yung magulang mo, tinakwil ka. Di ba masakit? Pero dahil may dahilan ng ating Diyos Ama, pikit mata, hindi niya tiningnan si Jesus sa mga oras na yun. Kasi may dahilan. Anong dahilan? Para mapulpil. Diba? Sabi nga po dyan, para mapulfill ang propesiya. Sabi din po sa Psalm 22, my God, why hast thou forsaken me? Far from helping me, the words of my roaring. Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? Masidhing pagtaghoy ko upang ako ay tulungan. Ngunit hindi dumating ang saklolong hindi hintay. Gano'n po kasakit yung alam mong gupong-gupo ka na pagod ka na. Pero walang tumulong sa'yo.
Yung inaasahan mong isang tao na tutulong sa'yo, hindi ka pa rin tinulungan. Bakit? Tiniis pinikit ng Panginoon. Kailangan mong mamatay, anak, para mailigtas sa sanlibutan. Kaya po, that he will be forsaken by Father theologically, confirming that indeed he was the Messiah, the Lamb of God, who took away the sins of the world. Alam niyo po, umiiyak ang Panginoon nun. Iyak ng distress, not distrust. Yung distress po, yung extreme anxiety, ano na po yung sakit ng kalooban, yung sakit ng, siyempre, yung katawan, di ba? Sabi nga po, dun sa seven last word, hindi naman daw talaga alam kung anong pagkamatay ni Jesus. Pero, nung tinusok yung tagiliran ni Jesus, lumabas ang tubig, lumabas ang dugo, na isang senyales po, sabi ng mga doktor, na nadurog ang kanyang puso. Siguro dahil sa dryness na rin, dahil wala siyang ininom na tubig. Pero kung maalala niyo po ang sinabi, di ba, binigyan siya ng suka. Alam niyo po bakit? Kasi kailangan niya sabihin yung Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? It is finished. Kailangan niyang masabi yun. Tapos na, nailigtas ko na ang sanlibutan. Na akala ng evil ng Satanas, na nanalo siya. Very wrong. Sabi nga ng papa ko. Hindi niya alam, hindi niya pa rin nauunawaan. Nakita niya nagsasakripisyo or nahihirapan ang Diyos. Physically. Pero hindi naman yun ang katapusan. Kasi may heavenly bodies pa po. Distrust ka, wala ng tiwala. Diba? Hindi po siya nawalan ng tiwala sa Diyos. Bagkos, bilang anak ng Diyos, naglambing siya na Diyos ko. Bakit mo ako pinabayaan? Kaya tayong mga anak, huwag tayong magsasawa na mahalin natin ang mga nakapaligid sa atin, ang mga magulang natin. Kasi ganun tayong mahal na ating Diyos Ama. Sabi po sa Luke 4:18, sumasa akin ang Espiritu ng Panginoon sapagkat hinirang niya ako upang parangal sa mga dukha at mabuting balita. Tinugo niya ako upang ipahayag ang bihag na sila'y lalaya at ang mga bulag sila'y makakakita upang bigyan kalahatian ang mga sinisiil. Alam niyo yung mga bulag dito, hindi naman literally bulag eh. Yung bulag sa katotohanan. Kaya mapalad po tayo nakakakita na. Pero kapatid, nakakita ka na, tatalikod ka pa ba? Gusto mo ba mabulag pa ulit? Ipinagkaloob ng Diyos ang buhay niya para sa atin, para tayo makalaya saan sa kasalanan. Tapos, ilulugmok mo yung sarili mo sa kasalanan? Bigyan naman natin ng palwalhatian ang Panginoon. Sabi pa po dito sa Luke 14:19, at ipahayag ang pagliligtas na gawain ng Panginoon. Diba? That's the main purpose ng Lord Jesus. Salvation, loving, obedience. Wala pong papantay sa Diyos. Pero sana naunawaan po natin kung ano ang purpose at dahilan kung bakit tayo po ay nandito, nag-aaral, nagsusunog ng kilay, at tinitiis natin yung mga sakit na nararamdaman natin. Pinapahalagahan natin ang oras, wala tayong sinasayang. Dahil yun yung gusto mangyari ng Diyos Ama. Huwag mawalan ng kabuluhan ng pagkamatay ni Jesus sa krus ng Kalbaryo. Nandito lang po tayo sa conclusion. Ang conclusion po is Jesus Christ was taking on himself all the sin of humanity. Nandiyan po yan sa Isaiah 53:6. Jesus Christ become the wounded Savior for the wounded humanity. Tayo po yun. 1 Peter 2:24.
pagbulay-bulayan po natin. Ang Panginoon po, pinulfill niya ang prophecy. Ang Panginoon, Jesus, ay binayaran ang ating mga kasalanan. Sabi nga po dyan, Jesus paid. And Jesus paid. And Jesus paid it in full. Sin causes suffering. And Christ bore its full weight, including the emotional trauma and the comprehending how sin distanced the Son from the God and the Father. Nagkaroon ng division dahil sa kasalanan. At yun po, tinanggal ni Jesus upang directly po tayo makalapit sa ating Diyos Ama sa pamamagitan ni Jesus. Jesus became a divine substitute for all of us. At wala pong makakapantay doon. Kapatid, ang katanungan ko, katulad ng sinabi ko nung una, ang question po, ano po bang purpose ko dito sa mundo? Ano bang kailangan, ang sacrifice na kaya kong gawin? Paano ko minamahal ang Diyos? Ano ang nagawa ko para sa aking pamilya? Did I care about sacrifice of our Lord Jesus Christ? Hallelujah. Ako po ay magdadasal, pero tatapusin ko po ang aking mensahe sa video na to. Hallelujah. Hindi ko po alam kung napapanood na rin. Hallelujah. Sige po, panoorin po muna natin bago po ako. Tingnan po natin kung paano hinahampas si Jesus. Oh Lord, you've searched me. Walang kasalanan. You know my Pero tinigil nila at hagip. way. Even Kapatid ko na when magre-replace sa I kanyang fail, kakayanan. I know you love me.
propesya, You love ang tubig na me. may dugo. At the cross I bow my knee, where your blood was shed for me. There's no greater love than this. Hallelujah. Tayo po manalangin. Panginoon, maraming salamat sa buhay na pinagkaloob niyo po sa bawat ito sa amin. We are not deserving, Panginoon. But then, pinagkaloob niyo pa rin po ang inyong anak upang kami, Panginoon, ay may ligtas at kami ay makadulog sa iyo. Panginoon, maraming salamat na hindi sapat ang salita. Ngunit gamitin niyo po kami ayon sa iyong kalooban. Ito po ang samot dalangin naming hinihiling sa ngalan ni Jesus, na aming tagapagligtas. Amen and amen. Amen po.